Si Akane at ang boyfriend niyang si Kuma magkasama sila sa isang cave kapag siya ay nagbalita na nagpasya siyang makipaghiwalay sa kanya dahil sa isang babae na nakilala niya sa isang online game na durog ang puso. Umuwi si Akane at sinabihan ang kasama niyang si Momo anong nangyari at sinabihan siya ng isang kasama sa silid na huminto sa pagmumop. Binuksan ni Akane ang video game na The Forest of Savior na na-download niya para gumugol ng mas maraming oras sa kanyang kasintahan, ngunit sa halip nalaman na na-unfriend na siya nito sa laro at naiinis dahil gumastos siya ng maraming pera sa laro accessories. Pagkatapos ay lilitaw ang isa pang karakter sa laro na ipinakilala bilang Yamada at nagsimula na silang mag-chat bagamat parang walang interes si Yamada kay Akane at nagmamalasakit lamang sa paglalaro dahil hindi niya binabalikan ang mga pagtatangka niya sa isang pag-usap. Sinasabi niya sa kanya na hindi siya interesado sa buhay niya at malapit na siyang mag-log out sa laro, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang imbitasyon ng isang kaganapan na nangyayari may kinalaman sa laro. Alam niyang pupunta rin si Takuma at nagbibihis para pagselosin siya. Nakikita niya si Kumo kasama ang kanyang bagong kasintahan at tumakbo papunta sa kanila, ngunit nabangga ang isang lalaki at nahulog. Lumapit sa kanya yung lalaki at siya pala si Yamada. Napansin ni Takuma si Yamada at tumalon sa tuwa kasi fan siya ni Yamada na isang sikat na local gamer. Nakikita ito ni Akane, sinuhulan si Yamada para tulungan siyang pagselosin si Takuma. Nagpapanggap sila na nagde-date sila para dumating at sobrang nagsiselos dahil fan siya ni Yamada at hindi makapaniwala na nililigawan siya ni Akane. Umupo sina Akane at Yamada sa isang cave kung saan sinimulan ni Akane na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga problema at wala pa rin siyang pakialam sa kanya. Nalaman niyang hindi pa siya nagkaroon ng girlfriend dahil mas gusto niya ang paglalaro ang romansa. Ay pumunta siya sa banyo para magpahangin at sa pagbabalik niya sa tingin niya ay umalis na siya at nalulungkot siya, ngunit lumilitaw siya sa likod niya at sinasabi iyon. Nagpunta siya para kumuha ng band-aids para sa kanyang mga gasgas. Nilagyan niya ng band-aid ang paa niya at nababalot siya ng emosyon at umorder ng mas maraming inumin. Kinaumagahan she wakes up hangover sa isang hindi kilalang kwarto at Yamada na nakaupo sa harap ng kanyang paglalaro. Na pagtatanto ang nangyari, medyo nabigla ito at nalaglag sa kama. Ipinaliwanag sa kanya ni Yamada Kuli na wala siyang pagpipilian, ngunit upang iwi siya dahil lasing na siya para makauwi sa bahay niya sa kanyang sarili. Sabi pa niya sa kanya na siya rin ang naglaban ng damit niya sa kanyang naisuka at binayaran ang kanyang bill sa restaurant. Hinihiling niya na huwag na siyang makitang muli. Nahihiya, binayaran siya ni Akane at agad na umalis sa kanyang bahay. Pagkatapos magbihis pabalik, humihingi siya ng tawad sa kanyang ina sa pag-iisip para sa pagpapalipas ng gabi sa bahay ng isang estranghero. Pagdating sa bahay ay napagtanto niyang nawala ang kanyang kwintas kung saan niregaluhan siya ni Takuma at pinaghihinalaan na dapat ay nasa bahay ni Yamada. Nag-log-in siya sa iya kung saan hinanap niya ang kanyang kaibigan Udhi Hemay na naglalaro din ng laro at tinatalakay niya ang kanyang mga problema kay Udhi at biglang nag-log-in si Yamada sa laro. Nagsimulang talakayin ni Rory at Yamada ang laro sa Akane ng pribado. Nag-message sa kanya para tanungin kung nakita niya ang kwintas niya, pero sabi niya wala pa. Sinisiraan din niya ang desisyon ni Akane sa laro para magpahiram ng mga supply sa guild box sa pamamagitan ng pagtawag dito na hangal at isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan at masama talaga ang pakiramdam niya tungkol dito. Nahanap ni Yamada ang kwintas sa sahig, ngunit hindi sinasadyang natapakan ito at nabasag kinabukasan. Habang nasa subway station siya, iniisip kung paano niya malalampasan si Takuma. Nakita niya si Yamada pampublikong pagtanggi sa pag-amin ng isang kaklase. Pakiramdam niya ay napipilitan siyang pagsabihan siya at sabihin sa kanya baka imbes na gaming dapat tumutok ka sa emosyon ng ibang tao. Pagkatapos ay napagtanto na siya ay dapat na isang senior sa high school. Ibinalik ni Yamada ang kanyang sirang kwintas at tumakbo siya palayo sa ulan, ngunit pinigilan niya ito at binigay ang kanyang payong para hindi siya mabasa at sasabihin sa kanya na kaya niya itong itago. Uwi siya upang malaman na ang kanyang ina ay nagpadala sa kanya ng maraming mga kahon para sa mga gamit sa pagkabata upang i-clear out ang kanyang kwarto problema. Humihingi siya ng tulong kay Momo na gumagawa sa kanya na itapon ang lahat na ayaw niyang gawin, ngunit naaalala niya ang mga salita ni Humana maging mapili at nagpa siyang magtapon ang mga bagay na hindi niya kayang panghawakan magpakailanman. Tapos lumabas sina Momo at Akane kung saan sila nalasing at napunta sa pintuan ni Yamada para ibalik sa kanya ang kanyang payong. Lasing na lasing si Momo at itinapon ang sarili sa kanya kung saan siya ay naiinis at nagbanta na tatawagan ang mga pulis kung hindi sila aalis. Ipinahayag ni Akane ang kanyang pasasalamat sa kanya para sa kanyang tulong sa vent at habang siya ay naglalakad palayo, mahina niyang hiniling sa kanya na muling sumali sa laro. Nag-set up si Momo ng double date para sa kanila ni Akane.
Pero hindi ganon kainteresado si Akan sa lalaking si Momo, ipinakilala sa kanya na ginulo siya sa araw at hindi nagre-reply sa mga malalanding comments ng boys at nagparamdam kay Momo na gusto na niyang umalis. Pinagalitan siya ni Momo dahil gusto niyang umalis pero sabi ni Akan gusto na lang daw makauwi at makipaglaro sa Ruihi. May sabi niya kay Momo si Ruri ay isang bagong kaibigan na ginawa niya sa laro at pabirong tanong ni Momo kung sigurado si Akani na totoong babae si Ruri o isang matandang lalaki. Sa likod ng screen ng computer sa pag-uwi ay may nakita si Akani na babae na nakasuot ng saktong katulad ng karakter ni Brewery at nagtataka kung mabuti iyan ang serbesa. Nakauwi si Hakane at nagtataka kung bakit siya ay nabaliw na makipaglaro kay Yamada at Ruri kaysa siya ay para sa kanyang aktwal na petsa. Kapag nag-login siya napag-alaman niyang si Yamada at Ruri lang naglalaro. At narinig niya ang usapan nila. Sinabi ni Ruri kay Yamada how she's glad that the two of them are finally alone at na-miss niya kapag silang dalawa lang. Sinabi ni Yamada na mas madali sa ganoong paraan pero napapansin si Akan na lumabas sa kinaroroonan nilang dalawa. Sinabi ni Yamada na gusto niyang umalis sa laro at tatawagan daw siya ni Ruri nang marinig ito ay nalungkot si Akan kahit hindi niya alam kung bakit at nagtataka kung nagde-date si Rory at Yamada sa totoong buhay. Sa araw na yon ay hindi makapag-focus si Akani sa klase at patuloy na iniisip ang tungkol kay Yamada. Sa labas ng klase ay nakasalubong niya ang lalaking kadate niya nagkataon sa klase niya at sinusubukan niyang kausapin siya pero iniisip pa rin ni Akani si Yamada. Sa istasyon ng subway nakita niya ang babaeng sa tingin niya ay napaka at nakita siyang tumakbo papunta kay Yamada na nasa istasyon din. Pinagmamasdan niya sila mula sa malayo at nakitang nakahawak si Marie sa kanyang mga braso habang papalayo sila umuwi. Si Hakani at masyadong nalulumbay para mag-log on sa laro nakatanggap siya ng text mula kay Marina. Nag-imbita sa kanya na pumunta sa pagbubukas ng isang EFOS cave at iginiit na magkakilala sila sa totoong buhay. Sabi ni Marie, andun din yung ibang members ng guild kabilang ang Yamada. Nag-aalangan na pumayag si Akan at pinuntahan siya. On the way to the cave hindi mahanap ni Akan ang location at nakasalubong niya ang isang blonde na lalaki na nagkataong pupunta rin doon at naglalaro din ng parehong laro. Nagpasya silang maglakad ng magkasama at sa daan binibigyan niya ito ng papuri at nanliligaw sa kanya pero naguguluhan siya sa ugali niya. Pagdating nila sa cafeteria, nakita niya ang parehong babae at si Yamada sa likod nila. Biglang tumakbo si Akane papunta kay Yamada at excited na tinatanong siya kung kumusta na siya. Okay lang daw si Yamada. Pagkatapos lumapit si Rory at hinawakan ang braso niya at binigyan ng malamig na titig si Akane. Magiliw na bati ni Akane kay Rory ngunit malamig pa rin si Rory at tinanong kung sino siya. Sa sandaling iyon lumapit sa likod niya ang blonde na lalaki at sinabing dapat ikaw si Akan. Ilang araw ang nakalipas sa kanilang unang pagkikita. Iniuwi ni Yamada ang isang lasing na Akane at nag-log in sa kanyang iba pang laro na ginagampanan niya ng propesyonal at sinabi sa kanyang mga kasamahan sa koponan na siya ay huli dahil may kakaibang babae sa kanyang kama. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagulat at hinihiling na makita ang mga larawan pero tumanggi siya at pumunta kay Akane dahil umiiyak siya. Si Akan sa kanyang kalasingan kumapit kay Yamada habang umiiyak ngunit sinabi rin sa kanya na umalis. Iniisip ni Yamada na ang puso ng isang lasing na babae ay imposibleng maunawaan at pinahiga siya nang bigla siyang sumigaw, I'm born to poop. Lahat sila pumunta sa loob ng cave kung saan ang blonde na lalaki at ang mas matanda nakaupo din sa isang table. Ang kalbo patuloy na pinag-uusapan ang kanilang laro at ang mga tampok nito sa cave. Nagtaka si Mskin kung sino sila at lumingon sa dalaga na sa tingin niya ay si Ruri at tinanong sila kung sino sila. Ang babae ay naglalapat ng anumang malupit na tono na hindi siya si Ruri at tinanong din si Seken kung sino siya. Kung bakit siya nandoon ay nakaramdam ng hiya si Akan at hiniling kay Yamada na ipakilala siya. Ang blonde guy ay gamer din na nagngangalang Ida ngunit siya ang taong nasa likod ng karakter ni Ruri. Sabi niya si Ruri ang alter ego niya na binasi niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang pisikal na anyo ni Runa. Nakaupo siya sa tabi niya at ang babaeng iyon inakala ni Akan na si Murray ay tinatanggihan niya ang pagiging akama na isang lalaki na nagpapanggap bilang isang babae online na hindi magsisinungaling. Ginawa ko ang lahat ng oras sa RuneScape noong bata pa ako. Pakiramdam ni Akani ay pinagtaksilan at nagsinungaling at sabi na pinagkatiwalaan niya siya sa kanyang mga personal na problema. Lumingon siya kay Yamada at hindi sinasadyang lumabas ito sa kanyang bibig na natutuwa siya na hindi pa siya nagkaroon ng girlfriend. Umupo si Runa sa tapat ni Akani nanlilisik na dagger sa kanya dahil napaka-possessive nito sa kanya at sumisigaw, in love ka ba kay Yamada? Isang nagulat na lakon ang bumaba ng baso na nabasag sa sahig at kapag siya ay pumunta upang kunin ito pinipigilan siya ni Yamada para hindi niya masaktan ang sarili niya. Nadidisorient siya sa bahagyang pagdikit ng kamay nila at pumunta si Yamada sa washroom ngunit
Sa halip ay lumabas dahil akala niya gusto na siyang umalis ni Akan. Karakter din sa guild ang lalaking kalbo, pero kadalasan nasa piitan at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakilala ni Ikoni. Ang pangalan niya ay Eman Komoda at sinabi niya. Iyon sa kanya magkakilala silang apat sa nakaraang laro. Oras na para umalis at pabigla-bigla na pinakiusapan ni Akan si Yamada na sabay na umuwi. Pinandilatan ni Runa ang gawin ni Akan at nagsiselos dahil sa tingin niya ay nakakapit si Akan sa kanyang kapatid at Yamada at tinawag si Akan na isang asong babae sa sakay ng tren pauwi. Sinubukan ni Akan na makipag-usap kay Yamada pero isang salita lang ang sagot niya at napansin niya ang mga babae na nakatingin sa direksyon nila ngunit napagtanto na ito ay dahil ang Yamada ay kaakit-akit. Pumunta sila sa isang grocery store para kumuha ng pagkain at nalaman niyang hindi kumakain si Yamada ng mga lutong bahay dahil mag-isa lang siya at hindi nagluluto kaya nagmamadaling umuwi si Kante para kumuha ng kanin at kari. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Runa na humihingi ng tawad sa kanyang malupit na pag-ugali at hinihiling na magkita sa susunod na Sabado. Tuwang-tuwang sabi ni Akane. Pag-uwi ni Yamada sinusuri niya ang kanyang kalendaryo at nakita niya na may tutoring lesson siya naka-schedule kasama si Runa tuwing Sabado. Pati si Akan nagpapakita sa cave kung saan sila magkikita ni Bruno. Ngunit sa halip na Bruno, may nakaupong lalaki na napagkamalan siyang Rurihimay. Kinikilig daw siya sa Rihimay at sa kabila ng pagsasabi ni Akane sa kanya na hindi siya Rihimay, hindi ito naniniwala sa kanya at patuloy na nagsusumamo sa kanyang pagmamahal sa kanya. Nakataka si Akane sa banyo pagkatapos niyang makatanggap ng text mula kay Runa na nagsasabing hindi siya makakarating at ipinadala sa halip ang kanyang online na kaibigan. Nasa banyo siya nung pumasok yung creepy guy humihiling sa kanya na buksan ang pinto at sinimulang kalampag ang doorknob. Pilit na pinapasok sa loob. Pumunta si Yamada sa bahay ni Bruna para turuan siya at nagtatanong kung mayroon siyang mapupuntahan. Kapag tinanggihan niya ay umupo siya. Ngunit sa sandaling iyon tumunog ang telepono ni Runa at nakita niyang ito ang caller which is Connie. This is all part of Runa's plan. Nagkunwari siyang mabait at nag-set up ng meeting ngunit nagpadala sa halip ng isang katakot-takot na online stalker para hindi komportable si Connie kaya layuan niya sina Yamada at Ida. Napagtanto ni Yamada at Ida ang panganib na maaaring mapuntahan ni Akan. Tinatawag nilang Ingit Komoda at agad na pumunta sa kinaroroonan niya. Si Ingit Komoda ay sobrang nataranta dahil sinabi nila sa kanila si Akan ay dinukot ng mga antisosyal na puwersa. May peklat na nakarating sila sa cave at makita si Akan na nakaupo kasama ang isang creepy guy na may band-aid sa kanyang binti. Paliwanag ng creepy na lalaki na akala niya ay nahimatay siya sa banyo sinuman upang bigyan siya ng gamot. Ngunit si Akane ay natakot nang isuot niya ang mga painkiller sa ilalim ng pinto at ibinagsak ang kanyang binti sa inidoro. Galit na galit si Ada kay Runa at papadalhan siya. Ngunit si Akane ay nagpapanggap na sumasakit ang tiyan na nagpapadala kay Yamada Komota at Ada para kunin ang kanyang mga pangpawala ng sakit para maiwan silang dalawa ni Runa. Inamin ni Moon na hindi siya gusto at gusto siyang mawala sa grupo. Ngunit kapag sinabi ng isang Connie sa kanya na gusto niyang maging bahagi ng grupo at hindi sinasaway si Runa sa paglalaro ng kalokohan, napagtanto ni Runa ang kanyang pagkakamali at taimtim na humingi ng tawad Yamada Eda at bumalik si Ingit Komoda upang makita si Akan na pinupunasan ang mga luha ni Runa. Si Runa ay isang lambing na bata na laging nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga magulang at kuya at kaya hindi niya gusto ang mga hindi pamilyar na lugar o tao. Hindi siya nakakasama sa mga kaklase at sa tingin niya ay hindi kaakit-akit ang mga lalaki sa kanyang klase. Hindi niya naramdamang nag-iisa dahil mayroon siyang mga online na kaibigan. Pero nitong mga nakaraang araw nagsimula na siyang makisama kay Akan at pupunta sa kanyang bahay pagkatapos ng paaralan kung saan mag-uusap ang dalawa. Gusto ni Bruno ang kumpanya ni Akan, iba kasi yon sa barkada. Tinitiis ni Akane ang kanyang pagiging bata. Naiinis si Momo dahil hindi niya maintindihan kung bakit laging kasama ni Runa si Akane, pero pinaliwanag ni Akan na dahil daw kay Runa at Eden ay nakikipaglaban sa mga log ng Akan sa laro kung saan nakilala niya si Yamada at sinabi sa kanya na nakakuha siya ng magic gem. Ngunit sinabi niya sa kanya na dapat ay nakakuha siya ng vape na mas nababagay sa kanyang karakter. Napagtanto ni Demano na nagsalita siya nang wala sa linya, humihingi ng paumanhin at nagpadala ng kanyang smiley face sa text which is very unlike him. Nagulat si Akan sa reaksyon niya, ngunit sa sandaling iyon bumagsak ang kanyang computer at lumalabas ang usok mula rito. Depressed talaga si Akane kasi wala siyang pera para bumili ng bagong computer at hindi siya makakapaglaro ng FOSS. Sinabi ni Runa kay Ida ang nangyari at sinabi niya kay Yamada na suriin ang kanyang computer para tingnan kung kaya niya itong ayusin. Kaya dinala ni Runa si Yamada sa apartment ni Akane. Sinusuri ni Yamada ang kanyang computer habang naalala iyon ni Runa noong unang pagkakataon. Sinabi sa kanila ni Ida na sasali si Akan sa kanilang guild at sinabi niya na sila ni Yamada ay
Magiging isang magandang laban na magkasama. Nakita niya si Yamada at Akane na magkatabi at nagpapadala ng larawan sa Ie. Ang sabi cute daw nila. Ie nagsasabi sa kanya na gumawa ng isang bagay na maaaring maging mas malapit sa kanila kaya. Nakaisip si Runa ng plano katulad ng isang romantic comedy sa pamamagitan ng pagpupuno ng tinapay sa isa nilang bibig at huli na ngunit hindi gumagana ang planong ito kaya tinulak niya si Akane sa ibabaw ni Yamada at dumapo siya sa kanyang kandungan. At ang kanyang buhok ay nakakamot sa kanyang eyeball. Hinawakan ni Akane ang mukha niya at nilapit ito sa kanya dahil nag-aalala siya sa mata nito. Ngunit ang sandali ay nagiging matindi at hindi komportable at niyog ni Yamada si Akane at umalis ng apartment. Nagsasabing kailangan niyang kumuha ng mga bagay para ayusin ang computer. Pinagsisisihan ni Akane ang sandaling iyon sa pag-aakalang ginawa niyang awkward si Yamada. Si Akane ay humihingi rin ng tawad kay Runa dahil hinimo niya sila na maging mas malapit at tinulak si Akane papunta kay Yamada. Tinali ni Akane ang buhok niya. Habang ipinaliwanag ni Yamada na kailangan na niyang umuwi upang makakuha ng ilang mga tuol para sa pagkumpuni at pilit siyang pinipigilan ni Akane pero nagmamadali siyang umalis. Noong panahon ni Yamada sa middle school nakatagpo siya ng isang batang babae na nakatayo sa tabi ng isang mesa na may salita pangit ang nakasulat dito. Inamin niya ang kanyang pagpayag na tiisin ang pambubuli basta makakasama niya si Yamada sa hinaharap. Gayunpaman si Yamada ay kilala sa kanyang pagiging malamig at matatag. Sinasabi sa kanya na hindi siya maaaring mangako ng hinaharap na magkasama. Sa kasalukuyan ay bumibisita si Yamada sa isang convenience store. Kinokolekta ang kanyang mga gamit at lumapit sa counter. Ang babaeng nagtatrabaho doon ay nakikipagpalitan ng maliit na usapan ngunit hindi nagpakita ng interes si Yamada at tumungo sa labasan. Gayunpaman ay pinigilan siya nito at tinanong siya para sa kanyang pangalan. Pagkilala sa kanyang uniforme sa paaralan, nagmamadaling bumalik sa apartment ni Akane. Tinanggihan ni Yamada ang kanyang kahilingan. Alam mo sino pa rin ang magpapansin sa ngisi na dialogo. Pagdating sa apartment ni Akane, pumasok si Yamada sa kanyang silid upang hanapin si Akane at Runa na natutulog. Tahimik siyang nagsimulang magtrabaho sa laptop. Gustong makakita ng kaunting episode ng Yamada Tech Tips. Napansing nakatali si Akane dito. Nakikiramay ito sa kanya at tinanggal ang clip ng buhok nito. Maya-maya nagring ang doorbell at sinagot ito ni Yamada para hanapin ang ex-boyfriend ni Akane, Takuma, na dumating para ibalik ang mga lunchbox. Pinaghahandaan siya noon ni Akane ang ibinayad kina Yamada at ida sa pagbibigay ng repair mga bahagi. Nag-part-time job si Makan sa isang convenience store. Pagkatapos ng trabaho nag-log-in siya sa at nakatagpo si Veduti Himay kung sino ang nagbabanggit na natapos kamakailan sa isang pulong sa guild Submaster. Sinisikap ni Makan na makita ang Submaster at mahusay na pagsisikap siya ay namamahala upang mahanap ang isang maliit na spec-sized na character na siyang adored Strawberry Farmer High School ni Komoto Takezo. Yamada ay naghahanda para sa isang cultural festival. Habang lumalabas si Yamada para magtapon ng basura, lumapit ang kaibigan niyang si Okmoto mula sa likuran at nagmumungkahi na si Yamada dapat sumali sa pageant ngayong taon pero tumanggi siya. Habang tinatapon ni Yamada ang basura, tawag sa kanya ng mga kaklase niya upang ipaalam sa kanya na ang kanyang telepono ay walang tigil na nagriring. Ang presidente ng klase ni Yamada at kaibigang si Tsubaki ilagay ang isang tuwalya sa kanyang telepono upang basain ang mga vibrations. Bumalik si Yamada sa silid-aralan upang tingnan ang kanyang telepono at nakahanap ng mensahe mula sa Sinasabi yan dadating sa cultural festival ang mga guildmates niya. Late dumating si Akane sa Yamada School Festival at binati niya Runa at Komoda. Nag-aalok siya na bumili ng pagkain ngunit tinanggihan ni Runa ang kaba pagbanggit sa nalalapit niyang entrance exams para sa parehong paaralan. Dinadala ni Ida ang Kezo sa isang haunted house habang sinasamahan ni Akane si Runa sa restroom. Habang sumasakit ang tiyan niya sa kaba habang nasa restroom si Runa, iniisip ni Akane kung sasama si Yamada sa kanila. Pagkakita kay Yamada na tumutulong sa kanyang mga kaklase, pilit niyang nilapitan siya sa gitna ng karamihan at sumusuko. Gayunpaman napansin siya ni Yamada at lumapit siya. Sabay nilang dinala si Runa sa opisina ng nurse. Tinangka ni Yamada na ipaalam kay Erida ang kalagayan ni Runa ngunit tumanggi siyang umalis na hindi bumili ng kahit ano sa mga stalls ng festival. Kaya si Yamada at Akane ay namimili para kay Runa habang nagpapahinga siya sa opisina ng nurse at si Runa ay nanalo ng husto dito. Habang papunta silang dalawa sa stalls, mabilis silang naging sentro ng atensyon. Isang pulutong ng mga babae sa paligid nila pagbobomba sa kanila ng mga tanong. Samantala sina Ye at Takezo ay nag-enjoy sa festival. Kalaunan ay nakataka sina Yamada at Akane sa karamihan at makipagkita kay Ida at Komoda. Ibinahagi ni Akane ang pagsubok ng pagtaka sa mga babae kasama si Ida na mapaglarong nagmumungkahi na Yamada at dapat magsimula na si Akane. Ibinigay ang mga pagpapalagay lahat maliban kay Akane nakikisali sa biro.
Ngunit siya ay naguguluhan at nagmamadaling umalis, nag-aalalang sinundan siya ni Yamada na abutan ni Yamada si Akane at tinawag siya sa kanyang unang pangalan, humihingi ng paumanhin sa naunang pangyayari. Si Akane ay napako sa katotohanang ginamit ni Yamada pangalan niya habang nag-uusap sila ulit mahanap ang kanilang sarili na napapalibutan ng mga high school na babae at isang mabilis na galaw ay hinawakan ni Akane ang kamay ni Yamada at nagmamadaling umakyat sa taas ng hagdan. Paghahanap ng tahimik na lugar doon, nilinaw niya na hindi siya galit, ngunit sa halip na pahiya, hinalinhan na kangiting tugon ni Yamada at nagmumungkahi na magpatuloy sa pamimili para kay Runa. Gayunpaman ay nagiging seryoso si Akane at tinanong si Yamada kung ano ang magiging reaksyon niya kung kukunin niya ang mungkahi sa pakikipag-date ni Ida. Grabe wave sauce bodhi dito, paano kung saanim talaga nangyari ang mga relasyon. Mapagpakumbaba na ipinahayag ni Yamada ang kanyang karangalan sa pag-isip na makipag-date sa isang tulad ni Akane. Isinasaalang-alang ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat. Nagulat si Akane, ngunit napuno din ng kaligayahan nang marinig ang kanyang tugon. Pumunta si Yamada sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Connie at nakita ko siya doon sa counter at nagtatanong ang katrabaho ni Connie tungkol sa relasyon. Bagaman gustong umalis ni Yamada, hiniling sa kanya ni Akane na maghintay hanggang matapos ang kanyang shift sa lalong madaling panahon at iminumungkahi na sabay silang maglakad pa uwi. Habang naglalakad si Akane, nagpasalamat kay Yamada sa pag-aayos ng laptop niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ilan sa kanyang niluto. Umabot sila sa isang pulang ilaw at ang Akane ay bumahing sa simoy ng sili. Hinila siya ni Yamada palapit para protektahan siya mula sa dumadaang siklista. Kapag naghahanap siya ng face mask sa bag niya, maya-maya ay pinapinta ni Akane ang kanyang mga kuko. Ni Momo na nag-aaral ng nail art, ipinakita ni Akane ang kanyang mga pagkabigo tungkol kay Yamada. Kay Momo, nakakaramdam siya ng pagkabigo dahil hindi nagpakita ng anumang romantikong interes si Yamada kanya. Sa wakas, nakatanggap si Akane ng isang takot na tawag mula kay Runa, humihiling na magkita agad sila sa isang parke kung saan nagpahayag ng galit si Runa tungkol sa isang bago babaeng miyembro na sumali sa guild. Karamihan sa mga tao ay magiging masaya, ngunit ang Runa ay isang espesyal na kaso. Ayaw ni Runa ng mga bagong tao, lalo na ang mga babaeng sumasali sa guild. Nakakagulat, inihayag ni Runa na ang bagong miyembro ay kaibigan ni Yamada. Ang bagong miyembro ay si Tsubaki, ang class president, at kaibigan ni Yamada. Nagkikita sila sa kanilang cram school classroom kung saan nag-aaral sina Yamada at Okamoto para sa entrance test nila. Tsubaki, salamat Yamada sa pag-imbita sa kanya na sumali sa guild, at may magiliw silang pag-uusap. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng hindi kilalang tawag sa phone ni Yamada. O kay biro ni Moto na baka babae ito. Pagtatapat ng kanyang nararamdaman kay Yamada, binabanggit ang maraming tawag na natatanggap niya. Kani-kanina lang ay direktang tinanong ni Tebanki si Himada kung hindi siya interesado sa romansa, which he confirmed after cram school. Tumawag si Yamada sa hindi kilalang numero at napagtanto na si Akane ang sumusubok na abutin siya. Nagulat siya at nagtataka nang ibigay niya ang number niya. Sinubukan ni Akane na magpaliwanag, ngunit naputol ito ng kanyang pagbahin. Sinabi niya kay Yamada na tinawag siyang muli para magtrabaho dahil kulang ang tauhan ng tindahan. Si Connie ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa sa trabaho. Tawag niya kay Runa na tinuturuan ni Yamada para ipaalam sa kanya na hindi siya makakapaglaro kasama niya si FOS. Noong gabing iyon, nag-alala si Runa nang marinig niya ang boses ni Connie na parang may malubha siyang sakit. Ngunit umuwi si Connie, wala siyang lakas at naghanap ng makakain. Ngunit at hindi nakakatulong sa kabila ng lumalalang kalagayan niya, nagpasya siyang lumabas sa tindahan para bumili ng pagkain. Ngunit gumuho dahil sa pagod. Saktong nagligtas si Yamada. Nakakadetect ang sixth sense niya kung nakuha ni Akane ang sarili sa problema. Iyon ay isang superpower, iniisip ni Akane. Kung guni-guni lang niya ang mga bagay-bagay, iniisip na ang Yamada bago niya maaaring mula sa isang hallucination. Binuhat ni Yamada si Akane pabalik sa kanyang apartment habang si Tsubaki at pabalik na si Okamoto mula sa cram school. Sinubukan ni Tsubaki na tawagan si Yamada, ngunit hindi ito makontak. Nagiging kahina-hinala si Okamoto at nagmumungkahi na maaaring may kasamang babae si Yamada. Pagtukoy sa hindi kilalang tawag na natanggap niya kamakailan, ipinagtanggol ni Tsubaki si Yamada, ngunit pinayuhan siya ni Okamoto na maging maingat para hindi siya mawala sa ibang babae. Sa unang pagkikita ni na Yamada at Okamoto kay Tsubaki, tanong niya kay Yamada kung naalala niya ang pakikipaglaro sa kanya sa isang laro ng FPS at nagpakita ng interes sa kanyang estilo ng paglalaro. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, inanyayahan silang dalawa ni Yamada sa kanyang tahanan. Ilang oras na pinanood ni Tsubaki ang paglalaro ni Yamada at pinuri ang kanyang kahangahangang kakayahan. Hindi kailanman nagpabagsak ng
Isang pro gamer isang araw habang magkasama sa tungkulin tinanong ni Tsubaki si Yamada kung nagkaroon na ba siya ng unang pag-ibig o crush nitong tanong na napabuntong hininga si Yamada at lumikha ng isang awkward na kapaligiran gayunpaman sa huli ay binanggit niya ang isang babae na may gusto sa kanya noon ngunit sumailalim sa pambubuli at kalaunan ay lumipat ng paaralan sinubukan ni Yamada ang kanyang makakaya upang suportahan siya sa panahong iyon ngunit nang ipahayag niya ang kanyang pagnanais na makasama siya, kahit na bilang nasa hustong gulang na biyina hindi niya kayang. Suklian ang damdaming iyon, kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito iniisip pa rin niya ang huling pag-uusap nila at nagtataka kung ano ang dapat niyang sabihin sa halip karanasang ito ang dahilan hindi siya komportable sa tabi ng mga babae. Matapos tulungan si Akane papunta sa kung saan si Bad mabilis na umalis si Yamada at bumalik na may dalang pagkain at tubig ang lagnat ni Kani ay umabot na sa pinakamataas nitong punto kaya dinala siya ni Yamada sa ospital kung saan nakatanggap siya ng A-drip hindi ang uri ng pagtulo na gusto ng isa mamaya iniuwi siya ni Yamada sa bahay nang magising si Akane ay medyo gumaan na ang pakiramdam niya ngunit nagulat na makita si Yamada sa kanyang silid walang alam sa sitwasyon tinanong ni Akane si Yamada kung bakit siya nasa kanyang silid na nagpapanik iniisip niya kung nananaginip pa ba siya ngunit pinapakalma siya ni Yamada at ipinaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon na nagpaluha kay Akane. Nakikita si Yamada bilang isang anghel pinag-uusapan ni Yamada ang tungkol sa paghahanap ng libro tungkol sa paghihiwalay sa istante ni Akane na hindi niya lubos na naintindihan hindi marunong magbasa ang isang kapatid ang sabi ni Connie na hindi niya ito makukuha siya ba ang gumagawa ng pagtatapon at nakikiramay sa kanya ngunit hindi pumayag si Yamada at sinasabi iyon hindi siya kasing ganda ng inaakala ni Connie ngunit tinitiyak niya ito at sinasabi sa kanya na ganyan ang romansa kinaumagahan mas bumuti ang pakiramdam ni Akane at nagpasya si Yamada na umalis papuntang paaralan ipinapahayag ni Akane ang kanyang pasasalamat sa kanyang pangangalaga habang papaalis na siya ang katawan ni Akane ay likas na humawak sa jacket ni Yamada ngunit mabilis niyang napagtanto ang kanyang mga aksyon at nagiging labis na napahiya tinutulungan ni Momo si Akane sa pamamagitan ng pagdadala ng mga gamit pang araw-araw at nagtatanong kung pumunta si Akane sa ospital sabi ni Akane na dinala siya ni Yamada kagabi nagulat si Momo at tinanong kung nagde-date sila ngunit itinanggi ni Akane na ipinagpatuloy ni Akane ang kanyang karaniwang araw nag-message. Si Mona sa kanya na okay lang siya sa kabila ng kanyang mga pag-aalala tungkol sa kanyang pagkakasakit nag-message din si Runa sa kanyang pagpapahayag ng pag-aalala at nagmumungkahi na magkasama silang maglaro sa kanluran sa sandaling mabawi ni Akane si Kane ay nag-login at nakilala si Tsubaki at mabilis silang bumuo ng isang koneksyon iminungkahi ni Ruhim na sabay silang manghuli pero imbes na makipag-away tumatagal sa tanawin ng laro si Akane at Tsubaki ay nag-aaway sa amo parang buhay nila ang nakasalalay dito humihingi sila ng tulong kay Rurihime ngunit siya ay tumanggi habang ang panonood sa kanilang pakikibaka ay nakakaaliw iskala ng sandali ng issue ang mga device ng Akane ay isang plano na mag-spam ng mga pag-attack gamit ang Tsubaki ngunit nabigo ito ang mga kakayahan ng boss sa pagpapagaling sa kabila ng kanilang pagkatalo nakakakuha sila ng ilang kaalaman tungkol sa amo. Pagkatapos mag-log out sa Tsubaki napagtanto na si Akane ay ang parehong tao na kasama ni Yamada at madaling lapitan hiningi ni Akane ang payo ni Yamada sa pagkatalo sa amo at magkakaroon sila ng mahabang pag-uusap tungkol dito samantala kung saan kami nag-ayos siya ng armor ni Tsubaki at tinatalakay nila ang karanasan ni Tsubaki sa guild inamin ni Tsubaki na nagkasala sa pagsali sa makasariling dahilan at ibinabahagi ang kanyang pag-aatubili sa paggawa ng isang hakbang hindi direktang tumutukoy kay Yamada walang pakialam sa konteksto. Pinayuhan ni Rihime si Tsubaki na gawin ang inisyatiba sa halip na maghintay sa kung ano ang mangyayari pagtatapos ng tawag ni Akane at Yamada at umamin si Akane gusto lang niyang marinig ang boses nito bago tapusin ang tawag pagkatapos. Nang pag-uusap nanginginig ang mga kamay ni Akane at tinanong niya si Momo kung pwede silang magkita ng personal nagkikita sina Momo at Akane sa cave tinanong ni Akane si Momo tungkol sa dahilan ng kanyang paghihiwalay nakaramdam ng pagkadismaya si Momo dahil gusto niya ng makabuluhang girl talk parang usapan na lang pagpapahayag ni Akane ang kanyang pagpayag na tugunan anumang pagkukulang sa kanyang pagkatao sa kanilang pag-uusap ilang mga kahina-hina lang. Lalaki mula sa isa sa mga date ng grupo ni Momo sumama sa kanilang mesa at ayaw umalis ang waiter.
pala na si Ida matalinong pinapaalis ang mga lalaki. Nagpapasalamat si Akane kay Ida sa kanyang tulong at tinanong ni Momo kung gaano nila kakilala ang isa't isa. Inihayag ni Akane na si Ida ang kanyang guildmaster matapos magsara ang cave na datnan ni Ida. Sina Akane at Momo na nanonood nito. Naging seryoso si Akane at humihiling na makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay. Si Akane, Momo at Ida ay pumunta sa isang parke. Hindi masabi ni Akane ang kanyang nararamdaman kaya ni-reveal ni Momo na in love si Akane sa isang tao. Kilala na ni Ida itong taong tinutukoy niya, kailangang gawin sa kanya yon at tinitiyak sa kanya na siya ay isang mabuting tao. Hinikayat ni Momo at Ida si Akane na ipagtapat ang kanyang nararamdaman na karamdam. Agad ng motibasyon pumunta si Akane sa bahay ni Yamada. Dumating si Akane sa bahay ni Yamada at sinusubukang ipaliwanag kung bakit siya dumating. Kailangang umalis ni Yamada papuntang Gram School. Biglang sabay na naglakad papuntang station. Sa daan si Akane ay malalim ang iniisip at halos tumawid sa isang pulang linya, ngunit mabilis siyang iniligtas ni Yamada mula sa paparating na sasakyan. No way na ulit-ulit yun bro. Nakarating sila sa istasyon, ngunit si Akane syempre, hindi niya nasabi ang gusto niya. Tinitiyak sa kanya ni Yamada na kung ito ay isang bagay na mahalaga maaari niya itong tawagan. Habang tinatapos ni Yamada ang grammar school, malakas ang ulan. Siya lang ang may payong. Sa simula ay gustong sumama ni Okamoto kay Yamada, ngunit iniaalok niya ang kanyang pwesto kay Tsubaki na nakalimutan din ang kanyang payong. Umaasa si Okamoto, Tsubaki magagamit ang pagkakataong ito para mapalapit sa Yamada. Habang naglalakad sila patungo sa istasyon, napansin ni Yamada na basa ang balikat ni Tsubaki at walang pag-imbot na nagbibigay sa kanya ng kanyang payong. Hindi nasisiyahan sa paghabol sa kanya ni Tsubaki, ngunit hindi sinasadyang may nabunggo dahilan para malaglag ang salamin niya. Bumalik si Yamada upang tulungan si Tsubaki at sa sandaling iyon sinasamantala niya ang pagkakataong ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Nakakagulat sa kanya, Yamada messages Akane, nagpapaalam sa kanya na hindi siya makakausap mayon. Kinabukasan, habang tinuturuan ni Yamada si Runa, tinanong siya ni Eda kung may nagtapat sa kanya. Kamakailan inamin ni Yamada na may gumawa, pero walang kamalay-malay si Ie na hindi si Akane. Payo ni Eda kay Yamada para magbigay ng malinaw na sagot. Sa pag-amin ng walang pagkaantala, hindi maabot si Akane sa pamamagitan ng telepono. Pumunta si Yamada sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Napansin ni Akane na medyo down si Yamada at tinanong siya ano ang nangyari, ngunit hindi sigurado si Yamada sa kanyang sarili. Sinisikap ni Akane na itaas ang mga espiritu ng Yamada and he opens up kung bakit hindi siya masyadong nagsasalita. Pagpapahayag ng kanyang takot na magsabi ng mali at isinasaalang-alang ang kanyang sarili na hindi gaanong mahalaga. Sinigurado ni Akane na mabait siyang tao na laging may pakialam sa iba at binibigyang diin na hindi siya nobody. Tsubaki umalis sa kanyang bahay ng hating gabi upang makipagkita kay Yamada. Nakipagkita si Yamada kay Tsubaki na pagpasyahan na niya ang tungkol sa pagtanggi. Alam lang ang kwento bago pa man ito isinulat ng may akda. Hindi nag-aksaya ng oras si Tsubaki at agad na umamin. Pinag-uusapan din ang tungkol sa maliliit na gawin ng Yamada na gusto niya at kung paanong walang ibang nagmamahal kay Yamada kaysa sa kanya, ngunit hindi kayang ibalik ni Yamada ang damdaming yon gaya ng inaasahan niya. Nakita ni Tsubaki ang duodle na iginuhit ni Akane sa kamay ni Yamada at nagtatanong kung gusto ni Yamada ang taong gumuhit niyan na sinasagot niya ng oo. Naghahanda si Akane para sa hapunan kasama ang kanyang mga kasama sa pagkakasala hosted Biwa Komoda. We eating good tonight boys. Nagsimula na silang lahat kumain, ngunit hindi sumipot si Tsubaki at huli na si Yamada. Sa wakas ay nagpakita na si Yamada, ngunit nilapitan siya ng isang lasing at masiglangkan. Nang matapos kumain ang lahat, kinuha ni Yamada ang lasing na si Akane sa kanyang kamay at hinila siya pabalik sa kanyang apartment. Habang naglalakad pabalik, naiipit ni Akane ang kanyang sapatos sa semento. Inilabas ito ni Yamada para sa kanya. Kapag oras na upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad, umarte si Akane na parang may hinihintay, kaya hinawakan ulit ni Yamada ang kamay niya at pumunta sila sa apartment niya. Sa halip na magtapat ay tinanong ni Akane si Yamada kung gusto niya ito at nagulat siya. Sinabi ni Yamada na sa wakas ay nalaman niya na siya. Pagkatapos ay inamin ni Yamada kay Akane na gusto niya ito at natatawagan siya sa umaga kung makalimutan niya ang nangyari ngayong gabi at niyakap siya. Ito ay medyo kaibig-ibig sa susunod na umaga. Tawag ni Yamada kay Akane. Sinabi ni Akane sa kanyang mga kaibigan na nagsimula na siyang makipag-date. Pagtatanong niya kay Momo kung parang ibinabato niya ang sarili niya kay Yamada, sagot ni Momo na baligtad talaga. Si Akane ay nakikipag-date kay Yamada sa isang cave at sa kanilang paglalakbay pabalik hiniling niya kay Yamada na hawakan ang kanyang kamay kapag magkasama silang naglalakad. At dun na natapos ang video. Gaya ng dati, kung nagustuhan mo ang iyong nakita, subscribe sa channel. Mag-upload ako ng maraming mga video tulad nito, kaya kita-kita sa susunod.